reputation mo sa Diyos, then sa iyong kapwa, hindi maganda, hindi okay. Kaya sabi ni John, naniniwala ka na may Diyos, pero yung mga kapatid mo, hindi mo sila pinagbibigyan, hindi mo sila minamahal. So sabi ni John sa 1 John 4:20, well, nasaan yung tunay na pag-ibig mo, sabi niya. So integrity is very important kasi it reflects our faith and obedience sa ating Panginoong Diyos. It also shows our character na ang ating life ay nabago na. Well, sa life natin, may mga dapat ma-develop pa, di ba? Develop yung patience natin, yung love natin, yung hope natin, di ba? Nangyayari po yung mga bagay na yon. Pero kapag meron tayong integrity, mga kapatid, ano po, pinapakita nito na bago talaga tayo. Okay? Yung life po natin. And also kapag tayo po ay nabago, ang gospel po, nagiging madali siyang i-share kasi nagiging attractive ito, mga kapatid. Ano? Yan ang idea sa Titus chapter 2 in verse 10. We make the gospel attractive. At hindi lang yon, ang mga tao nagtitiwala sa atin, di ba? Nagtitiwala sila sa atin at nandun yung confidence nila sa atin. Ano po? Kaya may mga taong lumalapit po sa inyo, nag-share po ng story kasi trusted po kayo. Pero subukan nyo po, pinagkatiwalaan kayo tapos nasira yung trust, hindi na kayo makakaulit. Ano po? Bakit po mahalaga ang integrity? Dahil ito talaga ay karakter na meron sa atin na tayo po ay mga children of God, mga kapatid. Kaya naman po, ang sabi ng Bible, doon po sa Timothy, sa 1 Timothy chapter 3, in verse 2 hanggang sa 5, patungkol po ito sa mga Christian leaders sa church. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 3 in verse 2, a bishop must have a good reputation. So integrity or reputation. Bishop, leader, or Christian, ang sabi niya, ginamit niya dito, must have a good reputation. O Christian must have a good reputation. Sabi niya, he must have only one wife. Hindi ba good reputation yon? Isa lang asawa mo, 2, 3. Hindi good reputation yon. Kaya sabi niya dito, one wife, he must have only one wife. Sabi niya, be sober. Kaya niyang i-control sarili niya. Ano po? Use good judgment. Hindi siya one-sided. Be respectable. Respectable sino? Sa family niya? Sa mga kapwa niya? Ano po? Kapwa niya Kristiyano. Sa mga katrabaho niya, respectable siya. Be hospitable. Importante din ito. At sabi niya, and be able to teach. Nagtuturo po. In verse 3, sabi niya, he must not drink excessively or be a violent person. Oo, nakapasa na tayo sa iba, pero meron dito, he must not drink excessively. Paano yun? But he must be gentle. Sabi niya, he must not be quarrelsome or love money. Hindi pala away. Hindi maibigin sa salapi. He must manage his own family well. His children should respectfully obey him. If a man doesn't know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So, balikan ko lang sa verse 2. Sabi niya, a bishop must have a good reputation. So, a good reputation nandun sa verse 3 hanggang sa verse 5. So, talagang iniingatan niya ang kanyang sarili, mga kapatid. At that's the time na nagiging attractive ang gospel. Nagiging okay tayo sa ibang mga tao, di ba? So, nakikita talaga nila si Jesus sa life natin. Sa ibang banda po, paano pag hindi nila makita yung mga ganitong character sa atin? Number 1, kahit anong sabihin natin, hindi sila maniniwala. Kahit gaano pa kaganda ang mga sinasabi natin, kapag na-destroy ang reputation or yung integrity or character, mga kapatid, walang maniniwala sa iyo. Nako-confuse sila sa iyong mga sinasabi. Ano po? And even follow you, hindi sila susunod sa iyo. Hindi rin po susuporta sila sa iyo kapag yung reputation po ay nawala, mga kapatid. Meron pong isang writer, ang sabi niya, no matter your title, mataas man ito, yung katungkulan sa buhay or sa government man or any kind of position po. Sabi niya, no matter your title, people will not follow you if they don't trust you. Totoo po? If they don't trust you, sabi niya, hindi sila susunod sa iyo. Yan sinasabi niya, mga kapatid. Kaya mahalaga po na pag-usapan, patungkol sa reputation po natin, mga kapatid. So, ibig sabihin tayo po ay magiging good example sa lahat ng mga tao, mga kapatid, especially sa family natin and also outside, mga kapatid. Yung ating buhay, ito po ay best na sermon.
No? Sabi nga po sa actually isa itong tula pala, no? Ang title niya is Sermons We See. Na-encounter niyo na po ba ito? Ang title po niya is Sermons We See, at ito po ay sinulat po ni Edgar Guest noong 1800s pa. 1882 pa ito. Sermons We See ang title niya. Ang sinabi niya dito, I'd rather see a sermon than hear one any day. I'd rather should walk with me than merely tell the way. The eyes a better pupil and more willing than the ear. Fine counsel is confusing, but examples always clear. And the best of all, the preachers are the men who lead their creeds. For to see good put in action in what everybody needs. Meron po itong katuloy, no? I soon can learn to do it if you'll let me see it done. I can watch your hands in action, but your tongue too fast may run. And the lecture you deliver may be very wise and true. But I'd rather get my lessons by observing what you do. For I might misunderstand you and the high advice you give. But there's no misunderstanding how you act and how you live. When I see a deed of kindness, I am eager to be kind. When a weaker brother stumbles and a strong man stays behind, just to see if he can help him, then the wish grows strong in me. To become a big and thoughtful as I know that friend to be, and all travels can witness that the best of guides today is not the one who tells them, but the one who shows the way. One good man teaches many. Men believe what they behold. One deed of kindness noticed is worth 40 that are told. Who stands with men of honor learns to hold his honor dear. For right living speaks a language which to everyone is clear. Though an able speaker charms me with all eloquence, I say, I'd rather see a sermon than to hear one any day. So sinasabi niya, gusto kong makakita ng sermon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang mga lecture yung sinasabi niya. So ibig sabihin, maging consistent tayo sa sinasabi natin, sa buhay natin, kahit tayo po ay walang nakakakita, nasa four corners tayo ng room natin. Ano mo ang binabrowse natin sa ating mga internet? Ano ang nasa mind natin, mga kapatid, And that is integrity. That is reputation. Ang sabi ng Bible sa binasa ni Brother Philip kanina sa Matthew chapter 5 in verse 13, you are the salt of the earth. Hindi po ito selected sa isang congregation. Sa lahat po, young people, leaders, members, inaasahan ng Diyos na tayo po ay maging salt, sa mundong ito. At sinabi ng Bible po sa verse po na yon, you are the salt of the earth. Pero siyang may but, Sabi niya, but if the salt have lost its savor, kapag nawala, sabi niya, wherewith shall it be salt? Nasaan yung kanyang alat dito? Sabi niya, it is thenceforth good for nothing. Wala na siyang kwenta, wala na siyang silbi. But to be cast out and trodden underfoot. So, sabi ko kanina, kapag yung trust and confidence ng tao na wala sa atin, mahirap na po yun ma-regain, mga kapatid, So, magiging suspicious, magiging unprofitable, worthless, yun ang ginabit po niya, Having integrity also means choosing to do what is honest and right even when nobody else is watching. Walang nakakakita sa atin, but still tama pa rin ang siyang ginagawa po natin. Si Aristotle po, ang tingin niya dito sa credibility, sabi niya, is a combination of good character, goodwill, and high intelligence. May sinulat po si Brother Phil Sander, sabi niya is, a preacher's credibility is one of his most precious assets. Without credibility, he will not be able to serve effectively. Siguro, in my mind po, sabi ko, kasi patungkol ito sa mga preacher, sabi niya, kung wala ding credibility ang mga Christian, hindi rin siya makapag-serve effectively sa kanyang family. Imagine, naniniwala sila sa ibang mga tao pero sa family hindi sila naniniwala sa iyo. Wow! Diba? So sabi niya, build yung good reputation and credibility. Ang first na siyang mai-apply natin is ang ating family, mga kapatid. So,
Ang integrity carry the idea of sincerity, hindi siya insincerity. Sincerity and good intention, mga kapatid. Truthfulness, uprightness. Dinagdag pa po na yung integrity refers to being honest. Honest. Totoo, no? With strong moral principles in behavior is said to have integrity. At alam niyo po, sa Book of Proverbs po, ay lagi niyang binabanggit about integrity. Ito ang sabi ni King Solomon sa sulat niya sa Proverbs chapter 22 in verse 1. If you have to choose between a good reputation and great wealth, anong sabi ni Solomon? Choose a good reputation. Yan ang sabi niya. Choose. Itong piliin mo, good reputation. Sa ERV po, no? Na translation, sabi niya, it is better to be respected than to be rich. A good name is worth more than silver or gold, sinasabi niya. Ilan sa mga example ng integrity sa Bible? Pwede niyo pong i-take note na lamang po ito dahil mahaba po ito. Number 1, biblical examples of integrity. Number 1, Pharaoh, when he learned that Sarah was Abraham's wife, di ba nagsinungaling si Abraham, sabi niya, hindi ko asawa yung kasama ko, pero the truth, nagsinungaling siya kasi natatakot siyang mamatay. Ano po? Then sabi sa Genesis 12:18, then Pharaoh sent to Abraham and said, what have you done to me? Why did you not say that she was your wife? Sabi niya, asawa mo pala ito, tapos ibinigay mo sa akin. Baka may mangyari sa aming masama. And that is integrity. Alam niya yung mali, alam niya yung tama, ano? Ginawa niya kung anong tama. And that is Genesis chapter 12, verse 18. Another verse po, si Abimelech naman, when warned of God that the woman he had taken into his household was Abraham's wife. Sa Genesis chapter 26 naman. Sabi niya dito, and he said to Isaac, it is clear that she is your wife. Why then did you say, she is my sister? And Isaac said, for fear that I might be put to death because of her. Verse 10, Genesis 26, verse 10. Then Abimelech said, what have you done to us? One of the people might well have had connection with your wife, and the sin would have been ours. In verse 11, and Abimelech have orders to his people that anyone touching Isaac or his wife was be put to death. And that is integrity. Number 3 example, si Joseph. In resisting Potiphar's wife, di ba, tinitempt itong si Joseph. Then sabi dito sa Genesis chapter 39 verse 8, datapat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, si Potiphar, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilig ay pinamamahala ng aking kamay. Verse 9, walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay. Kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ngang aking magagawa iyong malaking kasalanan at kasalanan laban sa Diyos? Verse 10, at nangyari na nakiusap man siya kay Jose araw-araw. So araw-araw yung temptation kay Joseph, no? Pero sabi ni Joseph dito, no. Sabi niya dito sa verse 10, ay hindi nakinig sa kanya na siya'y sinipingan, sabi niya, o pakisamahan. So talagang grabe yung faith nitong si Joseph. Sabi niya, no, hindi ko gagawin yan. Laban ito sa Diyos at laban ito sa aking master, sabi niya. Number 4 example, o 5 example, innocent of the charge on which he was cast into the dungeon. Si Joseph pa rin, ano po? Sa Genesis chapter 14, verse 15, sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo, at dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. So, wala siyang kasalanan actually si Joseph. Bakit siya binilanggo po doon? Pero minsan, gumagawa tayo ng mabuti but still masama pa rin sa ibang mga tao. But stick pa rin kayo sa purpose ninyo. Wala kang ginawang masama. So, malinis ang konsensya. Like Joseph, mga kapatid. Dito yung sinasabi ng Bible, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Ano po? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Another example, the Egyptian wives or midwives, when commanded to destroy the newborn babes of the Israel, sabi ni Pharaoh, patayin lahat ng mga bata. Pero sabi ng Bible sa Exodus chapter 1 verse 17 hanggang 18, datapat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. In verse 18, at pinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit hindi ninyo ginawa
ang mga bagay na ito at inyong iniligtas na buhay ang mga lalaking ito. So imagine, ang hari na ang nag-utos, no? Napatayin ang lahat ng mga bata, pero sabi ng mga midwives, no, hindi namin gagawin yon, laban to sa Panginoon. That is integrity. Kahit sino pang mag-utos sa atin, kung mali ito, hindi natin siya gagawin. Another example po, itong si David po, in self-reproach for cutting for Saul's skirt. Actually, medyo mahaba ito. 1 Samuel chapter 24, hinahanap si David para patayin, hinahanap siya ni Saul para patayin siya. Pero may pagkakataon itong si David, na hindi man siya gaganti itong si David. So anong ginawa po niya? Kumuha po siya ng piraso sa damit po ng King Saul, at sinabi niya doon, "O King Saul, kung meron akong masamang balak sa iyo na patayin ka, sana may pagkakataon ako na patayin ka sana, pero hindi ko ginawa." Hindi man siya gumanti. May mga tao na parang, okay, nagsasalita sila ng laban sa atin, di ba? But yung meron kang good reputation or integrity, wag gaganti. Ang sinasabi niya, a good example po dito sa 1 Samuel 24, verse 5 to the following. And also Daniel, in maintaining uprightness of character and consistent devoutness in Daniel chapter 6, verse 4. Nang magkagaya ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nangasumpong ng anumang kadahilanan. So talagang blameless talaga si Daniel, Ni kakulangan man, palibhas ay tapat siya. Walang anumang kamalian ni kakulangan na sumpungan sa kanya. So, good reputation, upright, maganda ang kanyang character, walang maipuna kay Daniel, mga kapatid. Sino pa po? Si Joseph. Joseph, the husband of Mary, is not jealously accusing her of immorality. Di ba sabi doon sa Matthew chapter 1, kunin mo si Mary na yung asawa, without question po, tinanggap niya si Mary. Matthew chapter 1, verse 19, "At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim." Pero that time, sa mga sumusunod na verses, sabi ng Panginoon, wag mong ihiwalayan siya dahil may plano ako para sa kanya. So, dahil siya po ay merong good reputation and character, hindi niya ikinahiya yung kanyang asawa, mga kapatid. So, mahirap din namang magpahiya ng ibang mga tao. And last example po natin is itong si Paul and Barnabas. When the people of Lystra decided to defy him or worship him, in Acts chapter 14, verse 14, datapot ng marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipag-nakbo sa gitna ng karamihan na nagsisisigaw. Sabi niya, "Huwag niyo akong i-worship. Tao kami." Parang gano'n ang sinasabi, yung worship ay hindi para sa kanila, si Paul and si Bernabe dito, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos, ginagamit niya ang ating mga impluensya. Mabuting mga impluensya. Para sa ganon, ay ma-lead natin yung mga tao. Kung kayo po ay nasa position, nasa authority po kayo, then use that. Gamitin po ninyo yan, yung reputasyon ninyo, integrity po ninyo, to lead other people, na mailagay po natin sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag ang integridad po ay nawala, parang mahirap na siyang maibalik. Naniniwala po ba kayo? Kapag yung trust ay nawala, mahirap na daw ibalik. Pero sa akin pong pag-iisip dito, dalawang bagay. Number one, man's view. Sa tingin ng mga tao, oo, kapag meron tayong mga pinagkatiwalaang mga tao at sinira nila yung trust na yon, di ba, for the second time, mahirap na tayong magtiwala sa kanila, correct? Pero ito naman ang iniintindi ko. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung si Peter ay i-deny niya ang Panginoong Jesus, i-deny, hindi basta-basta yon. Then for the second time, nagtiwala pa rin ng Panginoong Jesus. Kinuha pa rin niya si Peter para siyang mag-preach doon sa Pentecost, sa Acts chapter 2. Nagtiwala pa rin po ang Panginoong Jesus. And that is high intelligence. That is godly, divine na po yun, mga kapatid. Marahil may mga tao na ganun ang situation o nawala ang trust nila sa atin. Kaya nga po, maging mapagbantay tayo, especially our character, yung words natin, mga kapatid, po. So, number one, man's view, nawawala minsan. Kaya maging maingat tayo. God's view, iba ang Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya at pinatawad ka niya, agad-agad. Mga kapatid, ganoon din po ba tayo? Meron pong isang verse sa Bible, sa Psalms 139, verse 23. Sabi ni David sa sulat niya, "Search me, O God,
and know my heart. Try me and know my thoughts. Ganyan din po ba tayo? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Examine me, O Lord. Sa sulat po ni Lyle Rawlings noong 2008, the greatest man in history. Ang sabi niya, Jesus had no servants, yet they called him master. Had no degree, yet they called him teacher. Had no medicines, yet they called him healer. He had no army, yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. He did not live in a castle, yet they called him Lord. He ruled no nations, yet they called him king. He committed no crime, yet they crucify him. He was buried in a tomb, yet he lives today. And that is our Lord Jesus Christ. According po dito sa sulat po na ito, a powerful man, greatest man in history. At yung mga sumusunod sa kanya ay ganito rin ang character na meron. Change lives. Maganda ang kanilang ipinapakita sa kapwa nila. By reading mga pages sa New Testament, especially Matthew chapter 5 hanggang sa 7, yung mga blessed doon, blessed are the peacemaker, blessed are the merciful, yun yung mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Acts chapter 4 verse 13, the members of the council were amazed to see how bold Peter and John were and to learn that they were ordinary men of no education. That they realized, sabi ng Bible, then that they had been companions of Jesus. Dahil kasama nila si Jesus, nagtataka sila bakit napaka-bold nila, no? Itong mga taong ito. Preaching. Then sabi po doon sa 4:13, then they realized, yung mga religious leaders, then they realized then that they had been companions of Jesus. Kasama nila si Jesus. 2 Corinthians chapter 3 and verse 2, you yourselves are the letter we have written on our hearts for everyone who know and read. Tayo ay mga buhay. Tayo pa ay mga sulat na binabasa ng mga tao. Ano ang nakikita sa atin, mga kapatid? Meron pong isang book. Ito po ay nasa libro din po ni Brother Phil Sanders. Leadership Handbooks of Practical Theology. Ayan. So para matest daw po ang integrity and character natin, ilan po sa mga question ay ito. Number 1, have I been totally honest in all my dealings with people today? Sabi niya. Honest ba ako sa aking pakikitungo sa ibang mga tao? Different kinds of people, iba-iba ang mga nakakasalamuhan natin. Number 2, have I acted appropriately toward members of the opposite sex? Number 3, have I fulfilled all my obligations without compromise and with a willing spirit? The next, have I spent sufficient time with my family today? Next, have I taken care of my family's spiritual needs? Have I attended to my own emotional and spiritual needs and integrated them into my daily walk with God? Have I harbored any unconfessed sin or unforgiven hurts? Ilan po ito sa mga question dito po sa sulat po na ito, handbook na ito, Leadership Handbook of Practical Theology. Ang sabi ng Bible is, examine yourselves. Sabi ko na kanina sa Bible study, hindi lang natin ini-examine ang iba, kundi ini-examine din natin ang sarili natin. 13:5 of 2 Corinthians, sabi niya, examine yourself. Yan ang sabi ng Bible. Brothers and sisters, hindi lang sa four corners ng room po na ito ang ating pagiging followers and children of God. Paglabas po natin sa tahanan, sa lugar po na ito, iba-iba ang mga tao na makakasalamuhan natin. And I pray, I hope na makita si Jesus Christ sa bawat mga tinig, bawat salita natin, at bawat pagkilos natin. Magsisimula po ito sa ating mga tahanan. Remember,
ang sabi ng Bible po kanina sa Timothy, ano po? Paano niya mamamanage ang ibang mga tao kung hindi niya mamanage ang kanyang mga family, ang kanyang sariling pamilya? Bawat mga parents, sana makita sa atin yung leadership, yung Christian leadership mismo sa ating mga tahanan. Ito ang ating lesson, ang ating sermon ngayong umagang ito. Why is integrity important in the life of Christian? Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po.